Okay, tara't silipin natin ang isang napakalaking kwento na nangyayari ngayon sa ating mga karagatan. Ito'y tungkol sa global shipping, malaking pera at syempre kapangyarihan. Tingnan nyo to, $1,500,000. Grabe no? Imagine nyo, yan yung halagang gustong ipatawa ng US sa bawat pagdaonglan ng isang barkong gawa sa China. Bawat isang pagbisita lang yan ha. At linawin natin ha, hindi yan basta-bastang buwis. Isa yang napakalakas na pinansyal na pasabog, kumbaga, isang malinaw na hudyat na may namumuong economic war sa pagitan ng dalawang dambuhalang bansa. So, ang tanong, bakit naman naaabot sa ganito? Ano ba talaga ang nasa likod ng ganitong kalaking hakbang mula sa US? Well, para maintindihan natin yan, kailangan nating balikan kung paano binuo ng China ang kanilang imperyo sa dagat. Okay, simulan natin sa pinakaugat ng lahat. Noong 2020 kasi, may isang report na lumabas mula sa Center for Strategic and International Studies o CSIS. At dito, nabunyag ang isang napakalawak at talagang komplikadong sistema ng suporta ng gobyerno ng China. At eto, base sa report na yon, makikita natin na ang diskarte pala nila ay hindi lang simpleng pag-abot ng pera. Sobrang comprehensive ng plano nila na may iba't ibang paraan ng suporta. I-breakdown natin. Una, syempre, may direktang pera. Bilyon-bilyong subsidyo. Pangalawa, yung mga bangko na pag-aari ng gobyerno nila, sila yung nagpapautang para makabili at makapagpalawak ng fleet. Pangatlo, at ito ang matindi, inuutusan nila yung mga kumpanya din ng gobyerno na mag-invest sa isa't isa para yung pera sa kanila-kanila lang umiikot. At panghuli, pinagsama-sama nila yung mga kumpanya para makabuo ng mga dambuhalang korporasyon. Ang talino ng diskarte, di ba? So, gaano kalaki ang pinag-uusapan nating suporta? Tinatayang umabot to sa $132 billion. At tandaan, yan ay sa pagitan lang ng 2010 at 2018. Ganyang kalaking pera, kayang-kaya talagang baguhin ang buong industriya. So ano nga ba ang naging epekto ng ganyang kalaking investment? Well, hindi lang ito basta nakatulong sa kanila. Ito, ang binago nito ang buong itsura ng mapa ng global shipping. Ito, tingnan nyo tong datos na to. Sobrang linaw ng pagbabago. Noong 2008, yung mga nangungunang nagpopondo sa shipping industry, puro mga bangko mula sa Europe. Wala kang makikitang bangko mula sa China sa listahan. Pero pagdating ng 2018, biglang nag-iba ang ihip ng hangin. Nung nagkaroon ng financial crisis at medyo umatras sa mga bangko sa Europe, sinong pumasok? Siyempre, ang mga state-owned banks ng China. Sila na yung naging bagong hari ng pagpopondo. At saan napunta yung mga pautang? Natural, sa sarili nilang mga shipyard o paggawaan ng barko. Perfect setup para sa kanila. At isa pa sa mga matatalinong pulisya nila ay yung tinatawag na scrap and build. Ang ginawa nila, binayaran nila ang mga shipping company para i-scrap o sirain na yung mga luma nilang barko. Basta't gagawa sila ng bago. So two birds, one stone. Na-modernize yung mga barko nila, at the same time, kumita pa yung mga local na shipyard nila. At ang naging resulta? Ayun, kitang-kita naman, biglang bumata ang average age ng mga barko ng China. Ibig sabihin, mas bago, mas moderno at mas efficient sila. At syempre, malaking advantage yan laban sa mga kakumpetensya nila sa buong mundo. Pero alam nyo, hindi lang ito usapang negosyo o pera. May mas malalim na dahilan sa likod ng lahat ng ito. Ang totoong laro dito ay tungkol sa global influence at strategic power. May isang sikat na US naval strategist, si Alfred Thayer Mahan, na matagal nang nagsabi na hindi mo pwedeng paghiwalayin ang komersyo at kapangyarihang militar sa dagat. Bakit? Dahil kung sino ang kumukontrol sa kalakalan, sila rin ang may hawak ng strategic advantage. At eto na nga ang resulta ngayon. Tingnan nyo tong mga numero. Halos buong maritime supply chain dominado na ng Beijing. Sila ang pangalawa sa pinakamalaking fleet, sila ang gumagawa ng mahigit 1/3 ng mga barko sa mundo, 96% ng mga containers, pati yung mga dambuhalang crane na nagbubuhat sa mga container na yan. At take note, 7 sa 10 pinaka-busy na port sa buong mundo, pag-aari nila. Ganyan kalakas ang dominance nila. Dahil sa ganitong level ng dominance, hindi talaga maiiwasan na magkaroon ng sabihin na nating banggaan. At dito na natin ngayong nasasaksihan ang paghaharap ng dalawang magkaibang diskarte. Sa isang banda, andiyan ang US. Ang sagot nila, matinding financial pressure. Yung $1.5 million na fee, yon ang pangunahing bala nila.
Para sa kanila, ito ay paglaban sa tinatawag nilang unfair practices o hindi patas na kompetisyon. Pero sa kabilang banda naman, iba ang approach ng Beijing. Imbes na komprontasyon, partnership ang taya nila. Nag-aalok sila ng zero tariff o walang buwis na kalakalan sa mga bansa sa Africa. Nagpapadala ng tulong. Ang gusto nilang ipakita, sila ang partner ng mga umuunlad na bansa, ang Global South. Kaya ito ang malaking tanong na iniiwan sa atin. Sa isang mundong sobrang konektado na ng isa't isa, sapat na ba ang matinding tarifa ng isang bansa para gibain ang isang sistema na masusing binuo ng isa pa? Sa loob ng napakaraming taon, yan ang laban na dapat nating abangan. Dahil tiyak, anuman ang mangyari, apektado tayong lahat dito.